160cc lang pala pero mukhang big bike. May bago na namang motorcycle brand na Hero. Silipin natin ngayong araw itong kanilang Hank 160R. Tara! Sa unang tingin nga netizens ay parang big bike itong Hank 160R ng Hero na isang bagong brand ngayon sa Pilipinas na nagpapakilala at napakaganda ng mga bikes nila, no? Ito pala ay isang Indian brand na kilala na rin talaga at nabansagan pa nga itong Hero Honda doon sa kanila. Siyempre dito sa atin sa Pilipinas, Hero na lang siya kasi meron na talagang sariling reputable brand ang Honda. Sa unang tingin netizens ay parang rouser itong datingan nito ni Hank 160R na mapapagkabala mo rin talaga somehow na big bike yung looks niya. Pero kapares lang siya ng mga PCX, ADV, at ang katunggalingan nitong direkta sa market is yung mga Winner X, Sniper, Raider kasi nasa 160cc category lang siya. Napakaganda nito kung naghahanap kayo ng brusco at macho na motorsiklo na pwede pa rin ipang araw-araw. Naalala ko nga dati yung Gixxer nung nilabas, isa yan sa mga talagang inaay ko. Parang alam mo yun, ang lakas niya maka brusco at macho ng datingan kapag pinampasok mo. Let's say sa trabaho o kaya naman pang long ride. Sa front face na ay meron tayo split LED na headlight at kung mapapansin niyo naked handlebar siya na naka-upright sitting position tayo para kahit mahaba ang biyahe hindi na masyado nakakangalay sa likod. At saka mas masarap siya imaneho. Parang ready for action agad, di ba? Meron tayong kulay na blazing sports red at meron din tayo nung kanilang matte slate black. Alin sa dalawa ang mas appealing sa inyo netizens? Comment nyo nga sa ibaba. Both naman sa personal ay malakas ang dating pero isa sa mga pumukaw na attention ko is itong pula. We have an engine of 4-stroke air-cooled na naka 4 valves na merong bore and stroke na 66.5 by 47mm at compression ratio na 10.1:1. 163.2cc to be exact pala yung displacement nito ha. Hindi siya saradong 160, mas mataas pa nga. At ito ay 5-speed manual transmission na motorcycle. Kaya nito mag-produce ng 16.9 PS or 12.4 kilowatts at 8,500 RPM na maximum power at maximum torque naman na 14.6 Newton meters at 6,500 RPM. O diba napaka-powerful na? Pwede talaga to kapag mahilig kayo sa speed at lalong-lalo na kapag open na yung kalsada, makaka-gaspol ka talaga. Sa gilid naman yan netizens, meron tayong malaking tangke na may decals lang na nakalagay 150R, tapos yung Hank natin na emblem, tsaka yung Hero na kakaiba din yung kanilang branding, no? Yung logo na gustuhan ko rin. Very minimal lang siya. 4 valves naman na nakasulat dun sa may bandang ilalim dahil ayun nga yung complete specifications niya. And then pagdating naman sa frame niya netizens ay naka-tubular underbone diamond type. So underbone category pa rin po ang motorsiklo na to. Despite na pag tinignan nyo ay mukha siyang mas malaking motor, di ba? Pagdating naman sa suspension netizens ay meron tayong standard na telescopic forks sa unahan na merong 37mm diameter at naka 7-step adjustable monoshock naman tayo sa rear suspension. Sa unahan naman ay naka disc brake na po tayo na merong 276mm na pedal type at sa likod naman ay naka 220mm na pedal type disc brake din po. Ang pinaka-selling point ng motorsiklo na to netizens, unlike sa mga competitors niya, ay yung tinatawag nila na Hero Connect 2.0 na kung saan pwede mo i-connect yung smartphone mo dito sa motorsiklo mo at meron ka ng live tracking. Makikita mo, let's say may nanghiram ng motorsiklo mo kaya naman ay knock on wood, wag naman sana, may kumuha, ay mala-live tracking mo siya. Tapos, meron din siyang remote immobilization. Kung sakali man na nakuha nga sa yung motorsiklo mo, ay pwede mo siyang i-lock. Galing, no? May vehicle diagnostic na rin dito sa Hero Connect nila na bago ka gumamit, let's say pangkakarera mo siya, you can have it all in place. You can also access dito yung tinatawag na Find My Bike na kung saan malolocate mo nga yung pinaka-last na location or last parking location or yung actual location ng motorsiklo mo. Panalo, no? Hindi mo na kailangan magpakabit ng mga GPS tracker kasi meron na siyang built-in. And then meron din siyang panic alert just one click away. O, diba? Kung dun pa lang, hindi pa panalo sa'yo. Yun lang ako nakita ng ganyang feature na built-in na sa isang motorsiklo sa ganitong kategorya. Naka-alloy wheels din pala tayo na naka 17 inches, both front and rear, na merong tire size na 180 sa unahan, 130/70 naman sa likuran. At kung sakaling man na magpapalit kayo ng gulong, kapag napudpud na, I highly recommend to use Zeneus tires dahil yan yung subok na natin pagdating sa durability at traction pagdating sa kalsada. Bukod sa LED na headlight na merong position lamp, ay naka-LED na rin po tayo sa tail lamp naman yan na may LED
LED winkers. Pagdating naman sa overall dimensions ay meron tayong length na 2,029mm, width na 793 and height na 1,052mm. Ang wheelbase naman nito is 1,333mm. Ngayon, abot naman siya ng 5'4" in height na kagaya ko, medyo tiptoe lang talaga dahil ang kanyang seat height po ay 795mm. So at least 5'5", 5'6" ay may drive ito ng comfortably nang nakalapat ang paa sa sahig. Meron din itong napakataas sa ground clearance sa 165mm, kaya hindi kasasayad sa mga higanting humps ng Pilipinas. At kung naiisip mo man na somehow ipang off-road to, lalo na sa atin na minsan kahit di mo naman gusto mag-offroad, mapapa-offroad ka sa klase ng kalsada at kung saan-saan din bumabaha, lalo na kapag bumuhos ang ulan, ay wala kang pangamba dahil mataas yung motorsiklo mo at mataas din yung ground clearance niya compared sa regular. Meron din itong napakalaking fuel tank capacity na 12 liters, netizens. So marami ka na maikakarga na gasolina at matatagalan na bago ka magpagas ulit. At yun nga, nasa unahan pa yung tangke niya, kaya maganda din yung distribution ng weight dahil ikaw nandito ka sa may bandang likod, tapos yung tangke mo nasa unahan. Pero meron pa rin naman siya enough space para sa ating pillion ride at pwede pa rin kayo mag-angkas. Napakaganda rin ng kanyang sporty muffler, netizens. Inverted din pala yung kanyang LCD display, kaya napakaganda po netong tignan at may pride of ownership ka talaga. Kitang-kita rin siya kay direct sunlight. Meron din siyang all-new split seat, kaya magiging comfortable talaga both yung driver at yung angkas at meron ka pang somehow parang support dun sa lower back mo as a driver. Naka-upright sitting position ka na dahil naked bike, meron ka pang konting support sa lower back. O, diba? Magiging kakampi mo talaga to sa long ride. Tapos nagustuhan ko rin yung dalawang sungay niya na grab bar for our pillion ride na napaka-sturdy din ng pakiramdam when you hold it. At pwede po ito sa beginners kasi kahit na mukha siyang malaki ay 144 kilograms po siya. Mas mabigat siya ng konti compared sa mga PCX na malalaking mga 160cc na rin yan. Pero manual transmission kasi ito. Kaya yung build quality niya, I think tapat na yun. Lalo na kung medyo nagmamabilis ka na. Lapat na lapat sa lupa. Parang hinahangin ka kasabay ng motorsiklo mo during high speed and wide roads. So usually talaga, ang purpose nitong motorsiklo na ito is pang drag racing. Ito malupit dyan, netizens. Para sa presyong 99,900 pesos. Sulit ba itong Hero Hank 160R? O diba? Wala pang 100,000 meron ka ng ganitong klaseng motorsiklo. Binibigyan talaga tayo ng wide variety of options as consumers na dati, lalong-lalo na nag-uumpisa pala ako sa career ko, pangarap ko yung mga ganitong kabubruskong motorsiklo, yun nga lang, budget lang talaga ang problema. Ngayon, napakadami na nating options sa market at dumagdag din si Hero na I think magiging reliable naman. Only time will tell. Pero ayon sa feedback naman ng mga first owners nito, lalong-lalo na sa ibang bansa, ay they say that it's actually something that we can rely on. Para sa inyo, netizens, bibili ka ba netong Hero 160R? Sulit ba siya para sa'yo? Comment your suggestions below. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Pwede din kayo mag-visit sa amin dito sa NediShop kung nangangailangan kayo ng hybrid top box at i-assist namin kayo. Or pwede din kayo sa aming online. Make sure lang to follow our page, NediShop. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Te Adriano. Always keep it cool. Ride safe always.